isa sa dahilan bakit natin muling pinasok yung kampanya para sa Senado ay dahil na rin sa nangyayaring mataas na presyo ng bilihin at pagkain. Talagang ito ang, kung hindi yung number one, number two o number one, daing ng ating mga kababayan. At sa track record naman natin, napatunay naman natin na kaya pababayin ng presyo ng bigas at kaya makontrol ng inflation kung tama ang magiging hakbang ng gobyerno. Nais natin gawin yan pag tayo ay pinala. Una natin magiging panawagan ay maimbisigahan bakit mataas ang presyo ng bilihin ng pagkain at ano ang mga dapat gawin ng Executive Department para ayusin ito. Isasantabi natin yung ating kulay sa politika dahil wala namang kulay ang gutom at magkaroon ng tulungan ang Executive at Legislative para ayusin itong problema ng mataas na at solusyonan yung problema ng mataas na presyo ng bilihin. Uulitin ko rin lang, bakit natin masabing pwedeng gawin ito dahil nagawa na natin noon. 2014, 2015, nilabanan natin yung mapagsamantalang sistema sa hanay ng rice trade, sa hanay ng supply ng bigas sa pagkain, sa larangan ng importasyon, at matapos ang isang taon na paglilinis at pakikipaglaban, hindi natin pinaporma itong mga nagsasamantala, ay bumaba ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo at pinakamababang inflation sa buong Pilipinas sa loob ng 20 taon. If you control prices of rice, pretty much maaayos mo at mamamanage ang inflation ng bansa. Sir, with the recent Pulse Asia survey, medyo nalaglag po kayo sa survey. Ano po yung gagawin niyo, sigurong tweak, or are you confident na makaka-recover kayo from the survey given the 3 months away pa yung elections? Well, we just need to campaign as hard as we can. Sabi nga nila, sa ganitong eleksyon, kailangan natin malimos ng boto. So, ganun lang ang magiging natin. Continue with our message na pababain ang presyo ng pagkain, continue going around the country, continue to convince ang ating mga kababayan na suportahan yung mga nararapat, yung mga may resibo, yung hindi nasasangkot sa anumang kasong anomalya. So sana, pag gano'n naman ang maging mensahe natin, palagay ko tataas pa tayo sa usapin ng boto. Hindi ng survey, kasama na rin yung survey, pero makakakuha pa tayo ng dagdag na suporta. Sir, how do you describe lang, sir, this run? Do you see this as redemption or Herculean given your numbers? How would you describe lang, sir, compared with 2022? Kumbaga sa basketball, diba? Second quarter na tayo. Medyo tinambakan tayo ng first quarter. So babawi tayo ng second quarter hanggang sa dulo, may papanalo na natin. So this is a continuation of our patuloy ng ating simulain ng gobyernong tapat. Kasi kung titingnan natin ang mga headline ngayon, kung titingnan natin yung mga issue ngayon, ganun pa rin ang problema. Corruption, pang-aabuso sa pwesto, mga illegal na gawain. So yung gobyernong tapat, hanggang ngayon, talagang, kumbaga, hindi pa tapos. Kaya tuloy-tuloy lang. I describe this as a continuation of our effort. Patuloy na isinusulong ang ating simulain para sa mababang presyo ng pagkain, tapat at totoong pamumuno.